Kung ang Puerto Galera ang kinagista nating tourist capital ng Oriental Mindoro sa kasalukuyan, hindi lamang ito ang may magagandang tanawin sa lalawigan. Maliban sa Bulalakaw na sumusunod dito, susunod namang dadayuhin at aakit sa mga turista at maaaring dayuhin din ng mga mamumunan ang bayan ng Bansud sa mga hindi na mapipigilan pang pagbabagong magaganap dito. Tampok natin ngayong edisyong ito ang ganda at galing ng bayan ng Bansud sa seryeng KPSM Trip na Trip, kasama si Randy Digma at Joshua Sugay. Ngayong episode ng KPSM Trip na Trip, atin naman pupuntahan ang mga pinagmamalaking destinasyon at malawig na kultura dito sa bayan ng Bansud. Tama ka dyan, partner, kaya wag na nating patagalin pa. Atin ang puntahan ang mga natatanging lugar dito sa bayan ng Bansud sa ating episode na Sugod sa Bansud! Ang bayan ng Bansud ay isang second-class municipality sa segundo distrito ng Oriental Mindoro. Tinaguriang a peaceful town for a quiet unwinding. Ito rin ay may tuturing na isang bayang nagpapatuloy sa pagunlad sa pangunguna ng mga masisipag at tapat na lingkod bayan. Bagaman ang kanilang mga pangunahing atraksyon dito ay nasa estado pa ng pagde-develop, ngunit hindi maikakaila na may potensyal na maging isang napakagandang lugar para puntahan at dayuhin. Sumasang-ayon ito sa naisin ng mga lider ng lalawigan, lalo na si Gobernador Alfonso V. Umali Jr. na sigurong lahat ng potensyal na destinasyon sa Oriental Mindoro ay may isaayos at may pakilala dahil may malaking salik ang magagandang destinasyon na ito upang magtuloy-tuloy ang pagpasok ng mga mamumuhunan sa lalawigan. Yung una siguro, yung agritourism. Dito naman, siguro mga 10 to 20 hectares mag-aalat kami o kung mas malaki pa doon dahil meron mga 401 hectares dyan, di ba? Ngayon doon, magpapatanim kami ng ng durian, rambutan, lansones, mangustin. Basta yung mga naanad dito sa atin sa Mindoro. At the same time, magpapatanim din kami doon ng mga gulay. Organic. Yes. Tapos pagkatapos, sila mismo parang silang puputi mismo. Na ito naman, naisip namin para mas maging mabilis at hindi kami masyadong problema sa labor, yun nga yung in-support din dun sa programa ni President Digong Duterte, yung against illegal drugs, para sa mga drug surrenderers natin. Na sabi ko, itatap dito yung mga drug surrenderers. Imumowa namin sa PNP at saka sa DA. Na ang DA ang magbibigay ng mga pananim and fertilizer at saka yung know-how syempre. Tapos yung mga drug surrenderers natin, sila naman ang magtatrabaho doon. Tapos sabi ko, yung kita naman ito, ay di sa kanila na rin. At least meron silang in-support ito na kung gusto nilang magbago, di ba? Ipagkikitaan sila. Sa lahat ng mga kababayan ko dito sa Bansud, patuloy po tayong magkaisa para sigurado po ang patuloy na pagsulong ng bayan ng Bansud. Ang bayang ito ay panahanan ng may 40,972 Bansudenyo. Alam mo, partner, 1959 na magsimulang itatag itong bayan ng Bansud. Talaga, partner? So ibig sabihin may katagalan na ang pagkakatatag nito at ngayon nga nakikita mo naman yung progresibong bayan. Actually, para sa akin ito yung parang pinakamagandang municipal hall dito sa ating province. Kasi sa makikita mo, ang daming pumupunta, ang daming tumatambay. Tapos ang daming mga parang amenities na pwedeng tignan. Tama ka dyan. Tulad na lang ng man-made na lagoon. Bukod dyan, kita mo naman sa mukhang-mukha pa lamang ng bayang ito, talagang maa-attract ka na. At hindi lang yan, take note mga katrip. Dahil dito po sa bayan ng Bansud, makikita nyo po ang iba't ibang tourist destination na talaga namang napakasarap dayuhin. So kaya ang dapat natin gawin, Sugod sa Bansud! Pangunahing ikinabubuhay ng mga mamamayan ng Bansud ang pagsasaka, lalo na ang pagtatanim ng saging. Kaya dito sa Bansud ay may malawak na pataniman ng naturang prutas. Maliban dito, matatagpuan din sa bayang ito ang malawak nilang palayan at iba pang pinagkakakitaan ng mga Bansudenyo.
O di ba? Kaisarap puntahan, kaya ano pang hinihintay natin? Sugod na tayo dito sa Bansud. Ito ang Plaza de Bansud, ang itinuturing na pinakamagandang mukha ng mga bayan dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Sa mga struktura at disenyo ng plasang ito, kapansin-pansing nilaanan talaga ng malaking pondo ng pamahalang bayan para maisaayos at mapaganda ito. Mayroon itong man-made river o ang tinatawag na lagoon na talaga namang dinarayo dahil sa pinasadya nilang bangka. Swak ito sa mga nais mag-relax tulad ng magkakapamilya, magkakabarkada, magkakaibigan at maging ang magsing-irog ay siguradong malilibang. Lalo namang nagpatingkad sa ganda nito ang magagandang forma ng mga tanggapan ng pamahalang bayan na nakapalibot sa malawak na parke. Kaya naman maraming turista ang talagang dumarayo at sumusugod dito sa Plaza de Bansud. Kaya, sugod na sa Bansud! Upang higit naman naming makita ang angking ganda at kabuuan ng bayang ito, umikot ang team ng KPSM trip na trip sa buong poblasyon. Habang kami nagsimulang maglakbay patungo sa aming pagsugod sa mga dinarayong lugar dito, nadaanan namin ang gusali ng kanilang pamahalaang bayan. Dito rin matatagpuan ang kauna-unahang campus ng Polytechnic University of the Philippines o PUP sa lalawigan ng Mindoro, ang PUP Bansud at iba pang gusali na isinunod sa pangalan ng mga kilalang leader noon dahil sa malaking suporta sa bayong ito. Narating din namin ang kanilang palengke at ilang business establishment na masasabing tanda na patuloy na umuusad sa pag-unlad ang bayan ng Bansud. Tunay na napakasimple ngunit kakikitaan ng progreso, lalo pat ang kasalukuyang administrasyon ni Mayor Angel M. Saulong ay nakasentro sa patuloy na kaunlaran at pag-angat ng turismo ng bayang ito. Dito rin sa Bansud, matatagpuan ang mga institusyong nagkakaloob ng edukasyon sa mga mag-aaral, lalo na mga TESDA courses na patok ngayon at may international recognition. Sinadya ng KPSM trip na bisitahin ang Simeons 1 Vocational and Technical College, ang paaralang nagbibigay ng maraming oportunidad para sa maraming Bansudenyo na nais mag-aral ng vocational courses. Dito po sa ating paaralan sa Simeons 1 Vocational and Technical College, lahat po ng gustong mag-aral, ito po ay depende sa gusto ninyo. Basta offer po dito sa ating eskwelahan, ay handa pong magbigay ng serbisyo ang ating paaralan. Ang ating pong mga kliyente dito ay hindi lang po dito sa ating bayan ng Bansud. Ito po ay minsan yung ibang estudyante natin ang gagaling pa sa parte ng Romblon. Meron yung iba ay galing din ng Karatig Probinsya, Occidental Mindoro. Alam nyo bang dito rin sa bayang ito matatagpuan ang pinagmamalaking Regional Science High School? Ibig lamang sabihin, talagang hindi nagpapahuli ang bayan ng Bansud sa mga institusyon nagkakaloob ng dekalidad na edukasyon. Sinugod rin ng aming grupo ang kauna-unahang municipal government-owned resort sa lalawigan na tayong bayan ng Bansud lamang ang mayroon sa kasulukuyan, ang Madre Monte. Sugod na sa Madre Monte! Ang Madre Monte ay isang resort na may natatayong katangian. Malapit ito sa ilog at maging sa tabi ng dagat. Kakaiba, di ba? Mula sa poblasyong Bansud, nasa 7 hanggang 10 minutong biyahe lamang, mararating mo na ito. Ang resort na ito ay napapaligiran ng mangrove trees na nagbibigay ng maaliwalas na kapaligiran at nagdudulot naman ng todong relaxation sa mga bumibisita rito. Hindi ganun kasimple ang mag-operate ng isang resort. Yes, kasi sa costing pa lang, napakamahal na. Ibig sabihin, partner, kapag meron silang mga bisita na dumadayo dito sa kanilang lugar, hindi na sila nahihirapan? Hindi na, partner. Sa kauna-unahang ang pagkakataon na ang Oriental Mindoro, tanging Bansud lamang ang merong ganito. Yes, kasi tanging kami lang kasi ang governmentally owned na beach resort and training center. Wow. Ang namamahala dito ay ang aming municipality. Kaya ito yan. Anong advantage? Anong advantage na meron? Kasi pag governmentally owned kasi, pag mayroong mga bisita ang munisipyo, hindi na kami kailangang magdala sa ibang accommodation establishment na aming mga bisita kasi we already have here. Dito na namin sila pinapa-stay for free, syempre. So kung halimbawa ba sila pupunta dito, gaano kalayo ito sa ating munisipyo o sa poblasyon? Saan mga 10 to
Kasi 15 minutes lang naman kasi wala naman tayong traffic going here. Sa presyong abot kaya, maaari ka na mag-overnight sa kanilang fully air-conditioned room. Sa halagang 500 pesos hanggang 850 pesos lang, aba, makakapag-stay ka na ng overnight sa Madre Monte. Tahimik at swak na swak para sa inyong todo relaxation. So ano pang hinihintay nyo? Sugod na sa Madre Monte dito sa bayan ng Bansud. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kay Miss Mary Joy Tantay sa numerong 0921-360-2721. Ang Madre Monte Resort ay matatagpuan dito sa barangay Proper Bansud. Sa barangay ring ito ng Proper Bansud, matatagpuan ang Sangkin Cemetery. Magtataka po yung ating mga nanonood ngayon dahil tayo nasa tabi ng dagat. Pwede po bang pakipaliwanag sa amin bakit po tinawag na Sangkin Cemetery ito? Ay, inaabot ko na po ito yung cemetery na. Pagkaanak ko pa yung cemetery na po ito. Sementeryo po itong dagat na ito. Ay, wala pa ho ito. Hindi pa ho dagat ito noon. Ng mga panahon noon. Malayo pa ho yung dagat. Inaabot lang ho ng dagat na. Ang Sangkin Cemetery ay pinag-aaralan na ngayon ng pamahalang bayan na gawing isa sa tourist destination dito sa Bansud. Bibihira kasi ang mayroong ganitong lugar sa lalawigan na natala na sa kasaysayan. Sa unang tingin ang tabing dagat na ito, hindi mo akalaing sementeryo pala. Tinatayang nag-exist ito noong 1800 pa. Ayon na rin sa tala ng pamahalang bayan at sa aming mga nakapanayam na matatandang Bansudenyo. Tinatayang nasa 1 ektaryang lawak na sementeryo na dati-rati daw ay malayo pa sa karagatan. Dahil na rin sa pabago-bago ng panahon o bunsod ang tinatawag na climate change, ang dating malawak na sementeryo ay nasakop na ng karagatan. Patunay ang mga nityong ito na lubog ng tubig. Ayon sa mga residente rito, dumadalaw dito sa tabi ng dagat ang ilang mga kaanak na mga nakalibing sa Sangkin Cemetery. Nakalubog na ho yan, nasa dagat. Sa dagat na. Nang una ay malayo ang gilid. Ang mga kwan. Nalubog na po sa dagat yung cemetery. Oo. Bata pa ho. Bata pa. Ay hindi, dito siya ibabaw talaga. Pinaplano raw na tayuan ito ng giant cross bilang pagpapahalaga sa mga nakalibing rito at magsisilbing bantayog na minsay ang lugar na ito ay pinaglagakan ng mga namayapang mamamayan sa bayang ito. Dito rin matatagpuan ang pinagmamalaking Manihala Waterfalls. Sugod sa Bansud! Rose, nasan po tayo ngayon? Ngayon ay nasa Manihala Waterfalls tayo. Isang waterfalls ng Manihala na 1. Kasi we still have 2 and 3. So, doon sa 2 and 3 na po yun, paano po tayo makakarating? Pag pumunta tayo sa 2 and 3, meron naman tayong access road going there. Pero pag akyat natin, it's still under construction. Yung status po ng ating Manihala Waterfalls sa ngayon? Sa ngayon, ang Manihala Waterfalls natin is underdeveloped. Pero we can see na meron itong malaking potential para maging tourist destination dito sa Bansud. So sa tulong ni Mayor Angel at saka sa last administration, ito ay pinopromote namin at saka sinasama namin ito sa mga planning and development ng aming programa sa tourism. Pagdating ng aming grupo sa Barangay Manihala, lumakad kami na may 15 minuto hanggang sa tumambad sa amin ang kasimplihan ng waterfalls na ito. Sa aming dinaanan, patungo sa naturang waterfalls, mapapansin ang mga puno sa kahabaan ng daan. Isang virgin territory ika nga. Ang Manihala Waterfalls ay naiiba sa typical na nag-iisang waterfalls dahil may dalawa pang waterfalls na kasunod ito. Napakasimple, ngunit may tuturing na isa ito sa may pagmamalaki ng bayan ng Bansud sa panahong ma-develop na ito. So ano pang hinihintay nyo? Sugod na sa Bansud at bisitahin ang Manihala Waterfalls. Sugod na sa Bansud! Ang Rosacara Rolling Hills ay isa rin sa kinikilalang yamang tinataglay ng Bansud kung turismo ang pag-uusapan. Ngayon, Joshua Randy, ngayon tayo ay nasa Rolling Hills, Rosacara. Ito ay makikita natin ay mga maliliit na mga burol na isa sa mga magandang tanawin dito sa Rosacara. Sa totoo lang, mag-e-enjoy kang tanawin ang napakagandang hilera ng mga bundok ng Rosacara.
Sa mga planong pinag-aaralang itayo ng pamahalang bayan rito, maaaring magdala sa mas maayos at kaaya-ayang tanawin na dito mo lamang makikita sa Rosacara Hills. Kaya't halina't sugurin natin ang Rosacara Rolling Hills. Sugod sa bansod! Tinarayo rin sa bansod ang tinaguriang buwayang bato. Before, nung na-discover itong batong buwaya, talaga yung formation nito ay mukha talaga siyang yung naka-open na mouth na buwaya. Gawa ng ating panahon, ito ay na-deform, sabihin natin, o nabawasan yung tsura niya. Okay. Kaya nagkaganyan na siya. Pero ang ano kasi dito is, clean ang ating river, pwede tayong maligo. Tama. Na pwede natin puntahan to hiking. Okay naman siya. Mag-enjoy naman tayo. Huwag na natin masyadong pansinin yung na-deform na mukha ng buwaya. Ano partner, parang ang sarap maligo. Kasi ang linis ng ang linis ng tubig. Di man anyong buwaya dahil sa na-deform nitong itsura, dahil na rin sa mga nagdaang kalamidad, itinuturing naman itong isang lugar para posibleng dayuhin ng mga susunod na panahon kapag muli itong naiayos ng pamahalaang bayan. Sa lugar na ito, matatagpuan ang pinakamahalagang tanda ng mga katutubo na naghahati sa anyay lupaing ninuno ng mga naninirahang katutubo sa bayang ito. Tinawag nila itong Tabletang Bato. Ang iba pang mga lugar dito sa bayan ng Bansod atin pang sugurin, mula sa mga pribadong hotel, pension house, ating silipin. Tayo ngayon po ay nasa JCRG Pension House. Kung kailangan mo namang mag-stay dito sa Bansod for a night o higit pa, tiyak para kang di umalis ng inyong mga tahanan kung dadayuhin mo ang JCRG Pension House. JCRG Pension, sa simula pa nung una this is residential. Feel at home, you bring your food, you cook your own food, pero may facilities which make the guest comfortable. You live with a smile. Ito ay isang lugar na magbibigay sa inyo ng komportabling paglagi dito sa bayang ito. May malawak na swimming pool na napapaligiran ng malawak at maberdeng palayan. O di ba, kakaiba ang konsepto. Katunayan, dinayo na rin ito ng mga celebrities. O ano pang hinihintay nyo? Sugod na sa JCRG Pension House, bukas 24 hours. Nasa pagmamay-ari ni Ginoo at Ginang Valentin Sales. Kung mayamang kultura naman ang pag-uusapan, sugurin na natin ang kanilang Basudani Festival. Ito ay ang paraan ng pasasalamat ng mga Basudenyo sa pamamagitan ng kanilang pagsasayaw dahil sa mga tinatanggap nilang biyaya. Higit pa riyan, mas pinaganda at pinatingkad pa ang makukulay nilang pagdiriwang sa inilunsad na Basudsuli ng kasulukuyang pamunuan ni Mayor Angel M. Saulong. Ang Basudsuli ay kinatatampukan ng pagparada ng mga artistikong banana float na kinonsepto ng mga Basudenyo. Dahil sa pamamagitan nito, ipinakikita ng mga Bansudenyo ang kanilang pakikiisa at pagsasama-sama, gayon din ang kanilang iba't ibang talento. Partner, ngayong nabisita natin ang mga kinagigiliwang lugar dito sa bayan ng Bansod, gusto ko lang maitanong sa iyo, ano ba yung nararamdaman mo? Honestly partner, naramdaman ko ang isang pagiging lehitimong Mindoreño kasi ngayon pa lang nakapunta dito and masasabi kong napakagandang lugar at nag-enjoy talaga ako. Wow, sounds good partner. Pero alam mo, mas magiging lehitimong Mindoreño ka kung mabibisita natin yung iba pang mga bayan dito sa Oriental Mindoro. Abangan ko yung partner, ngayong pangalan na-excite na ako sa ating mga posible pang ating puntahan. Pero sa ngayon, ating munang anyayahan ng ating mga manonood na bumisita kayo at sumugod na dito sa Bansod!